Higit pa sa buhay ko yung mga anak ko, kahit na sila ang inspirasyon ko. Kaya sabi ko, makita ko lang anak ko sana na si Imon. Masaya na ako. Wala man akong hiling na iba kundi ang anak ko. Mga anak ko lang. Natanong ko sarili ko. Ang nag-alaga ako ng ibang bata. Tapos ang anak ko, wala doon sa tabi ko, nawawala. Hindi pa pantay sa sayang nakatakdang maramdaman nilang mag-ina. Kilala mo ba, Raymond? Raymond? Bakit ka naiwanan ulit sa bahay? Sana'y muli ka makapit. 3 buwan nang nakararaan mula nung magkasamang nawala si Emon at ang kanyang lola Betty. At ang binibihag ngayon ng pag-aalala dahil sa paglaho nilang parang bula ang yayang si Marlene. Mahalaga ang papel ng yaya sa pag-aalaga ng mga bata. Lalo na kung ang mga magulang ng bata kapwa-abala sa paghahanap buhay. Si Yaya Marlene, 1 taon ng babysitter sa Mandaluyong. May pulso raw talaga siya sa pagpapalaki ng bata. Kahit hindi niya raw ito kaano-ano, kung ituring niya ito, para na niyang kadugo. Ngunit isang kabalintunaan na ang yayang ito, isa palang ina na nangungulila sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Emon. 3 buwan na raw kasi itong nawawala. Higit pa sa buhay ko yung mga anak ko, kahit na sila ang inspirasyon ko. Kaya sabi ko, makita ko lang anak ko sana na si Imon. Masaya na ako. Wala man akong hiling na iba kundi ang anak ko. Mga anak ko lang. Wala raw pagkakataong hindi sumasaglit sa isip niya ang kalagayan ng nawawala niyang anak. Ang pag pinapakain ko siya, serious naman ako na papakainin siya. Pero pag natapos ko sa papakain, yun, nag-isip na ako kung tatanong kong sarili ko, kung kumain na kayang anak ko. Dahil single parent si Yaya Marlene, napilitan siyang kumayod mag-isa. Minsan naisip ko rin kung natanong ko sarili ko. Ang nag-alaga ako ng ibang bata. Tapos ang anak ko, wala doon sa tabi ko, nawawala. Tapos hindi ko pa hinahanap. Kasi minsan hindi ako makaalis. Hindi ko pa nakita yung anak ko. Tapos alaga ko may alaga akong ibang bata. Kwento ni Marlene, lingguhan lang daw kung umuwi siya sa kanilang bahay. Kaya't pinaluwas niya ang kanyang ina para alagaan ang kanyang mga anak. Pero isang bagay ang hindi nila inasahang naganap. Siguro kasi ang nanay ko nainip na sa bahay. Siguro naglakad-lakad kaunti, napalayo. Imbis na siguro sa, nasa kanan siya lumiko, baka nasa kaliwa na sila, hindi na nakabalik. Tapos ang anak ko, ang kay-akay niya, dadala-dala niya. At dahil bagong salta raw sa Maynila ang kanyang ina, maaring napalayo na ang maglola sa kanilang pamamasyal. Tumawag yung kapitbahay sa kapatid ko. Ang nanay niyo, hindi na nakabalik. Kasama yung anak mong si Emon. Sabi ko baka nandyan lang. Hanggang naabot na ng gabi, hindi na sila bumalik. Ang masamang bangungot ni Marlene, nagsimula na pala. Doon kami pupunta sa may swimming pool para malibang ko ang sarili ko at mapasya ko na rin yung bata. Para makalimutan ko yung problema ko na makita ang anak ko. At habang nakaupo ako doon, iniisip ko yung anak ko kung kailan ko pa makikita. Aminado si Marlene, hindi niya masyadong napagtutuunan ng pansin ang paghahanap sa kanyang ina at anak. Wala kasing maiiwan sa sanggol na kanyang inaalagaan. Tuloy, tinitibayan na lang niya ang kanyang pananalig. Sabi ko sana, makita mo na anak ko. Kasi kung hindi pa makita ang anak ko, habang buhay akong umiiyak, habang buhay ako iniisip. Dahil batid namin ang mga sakripisyo ni Yaya Marlene, panahon na para may umasikaso sa kanyang mga pangangailangan.
Ayon kay Marlene, 6 na taong gulang si Emon. Maputi at may kapayatan daw ito. Mahiyain at hindi palakibo. Samantalang ang ina ni Marlene na kasamang nawala ni Emon, Betty Corpus ang buong pangalan. May mga pekas daw ito sa braso, maikli ang buhok at bungi. Higit sa lahat, Ilonggo lang ang lingwaheng alam nito. Upang mapagtibay ang aming pakikipag-ugnayan sa mga shelter, regular kaming bumibisita sa Social Development Center o SDC sa Pasig. At natsyempuhan namin na nasa kanilang kustodiya pala ang isang bata. Emon ang pangalan. Magtatatlong buwan na raw na nasa kanila ito. Bale, tipid lang yung naibigay na information. Yung nanay daw po niya, si Marlene. Then yung tatay niya, si Tomas. Tapos yung bahay daw nila, ang tanda lang niya, ang naibigay niyang informasyon, ay 555 construction. Kwento raw ni Emon sa social worker. Kasama niya ang kanyang lola nung siya ay nawala. Bago lang silang magkasama ng lola niya, yung kiniklaim niya na Lola Betty. Ang nabanggit lang po talaga niya, lola niya Mandaluyong. So yun, nabitawan daw siya, nagkabitaw sila ng pagkakahawak. Yun, nawala na siya. Dito lalong naligaw ang kawawang paslit. Napulot daw yung bata ng kung sino-sino, then napunta ng Rosario. Bali nung first day niya, yung typical sa batang nawalay sa nanay, na dapat nasa tabi niya, umiiyak siya, then nanay Marlene niya ang binabanggit talaga niya. Nairaraos naman ni Emon ng bawat araw na hindi niya kasama ang ina. Subalit sa kanyang mga ngiti, may nakatagong pait. May mga times na loner siya, hindi siya mahilig dumaldal, pero nakikipaglaro naman po siya sa mga co-wards niya dyan. Mabait naman siya, masunurin. Pero talagang mapapansin mo na may hinahanap siya, longing for his parents. Dahil malakas ang pakiramdam namin na siya na nga ang nawawalang anak ni Marlene, hindi na namin hinayaang tumagal pa ang kalbaryo ng mag-ina. Kinabukasan, pansamantalang iniwan ni Yaya Marlene ang kanyang alaga para alamin kung anak nga niya ang batang nasa SDC. Hindi ako sigurado kung ang naramdaman ko, basta parang ang dibdib ko maluwag. Sabi ko sa Lord, sabi ko, pag nakita ko lang yung anak ko, ako na ang pinakamaligaya na nanay. Pag nakita ko ng anak ko, yun lang ang nakapaligaya sa akin. Nung mga oras namang yun, libang na libang si Emon kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero ang sayang nararamdaman niya, hindi pa pantay sa sayang nakatakdang maramdaman nilang mag-ina. Kilala mo ba, Raymond? Raymond? Bakit ka naiwanan ulit sa bahay? Amon! Nasaan napunta ni Lula mo? Nasaan si Lula mo? Nasaan si Lula mo, Mon? Amon? Nasaan si Lula mo, Mon? Amon? Saan? Saan si Lula mo? Nasaan? Nasaan? Ang ginagawa mo dito? Nagawa mo dito, Mon? Kilala mo ko? Ha? Kilala mo ko? Sino ko? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Bakit mo yun? Bakit nandito ka? Animoy nalulo ng dila ng mga sandaling yon. Tila hindi pa rin makapaniwala na heto, kapiling na niyang muli ang taong nagluwal sa kanya. Tama ka? Ha? Uwi ka na tayo. Uwi na, anak. Maraming salamat. Nakita ko anak ko. Puno talaga ng pagsasakripisyo ang pagiging isang magulang. Pilit aabutin ng langit sa paghahangad ng magandang bukas para sa mga anak.
Huwag lang nating kaligtaan na minsan lamang kung dumaan ang kanilang kamusmusan, kaya't kahit gaano kaabala sa hanap buhay, huwag sanang masasakripisyo ang oras, atensyon at pagmamahal na mas higit nilang kailangan. Importante talaga yun. Bagong trabaho, pangalawa na yung trabaho. Sana'y muli kang makapiling. Susunod, ikakasal na sina Raquel at Freddy, pero bago sila humarap sa dambana, gusto munang makilala ni Freddy ang kanyang ama na 28 taon na niyang hindi nakikita. Sabi ko sa kanya na na ako na lang magpupuno ng pagmamahal na dapat binigay ng magulang niya sa kanya.